Hello Aries, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. For Aries, pauna mensahe ninyo ay 5 of Swords. May internal conflict kayo dito siguro. Aries, no? Sumasakit ng ulo ng iba sa inyo dito. Maaring meron kayong sitwasyon wherein kailangan ninyong pagdesisyonan, but maybe nape-pressure na kayo. Maaring nape-pressure kayo sa oras, sa timeline, no, na kailangan ninyong mapagdesisyonan ng bagay na to, kaya nagkakaroon na kayo dito ng internal conflict, no? Dahil yung parang nafa-frantic na ang pakiramdam ninyo. Maaari din naman na ang ganap dito ay siguro hindi kayo makapag-desisyon dahil hindi mag-agree yung isip sa puso ninyo, no? Kung ano yung gagawin ninyo, ano yung desisyon na gagawin ninyo na kailangan dito, no, sa inyong sitwasyon. We have 2 of Wands. Ayan. So, maybe this is choices, no, that you have to make na nagpapagulo ng inyong isipan, no? Maaring malalim na ang pag-iisip ninyo, malayo na ang nararating ng isip ninyo dito at hindi pa rin kayo makapag-come up with the right decision sa paningin ninyo or sa pakiramdam ninyo, no? Nag-iisip din kayo dito, Aries, nag-iisip kayo. Malayo din siguro ang iniisip ninyo talaga, no? At hindi pa rin malinawan ang kaisipan siguro ninyo dito. For others of you, maaring travel ito, no? Maaring travel plans ito na pinag-iisipan ninyo dito. Maybe hindi ninyo mapag-isipan ngayon kung saan kayo pupunta, no? Ano arin yung bansa ang uunahin ninyo if you're going to travel the world. Maaring ganon. Meron akong nakikitang vehicle, so maaring ang iba sa inyo dito is also planning to buy a vehicle. Maaring nalilito kayo sa maraming pagpipilian, ano, kung ano yung pasok sa criteria ninyo, alin yung mas magandang kunin ninyong sasakyan. Maaring ganon din ang ganap dito for some of you, Aries. So, in times of internal conflict, no, in times of confusion, kung ano yung kailangan ninyong gawin, no, decision, mga ganon, always tune in with your intuition dahil yan ang lagi makakapaggabay sa inyo kung ano ang mas best para sa inyo, kung ano yung mas nararapat ninyong pagtuunan ng pansin or kung ano yung best na gagawin ninyo, no, sa inyong sitwasyon. 9 of Swords, Aries, most likely ang iba sa inyo is having sleepless nights. Maaring nagigising kayo sa gitna ng gabi at tarang ginigising kayo ng stress. So, sobrang na siguro ang lalim na ng iniisip ninyo dito, Aries, na i-stress kayo, na dadala na ninyo yan sa pagtulog ninyo, kaya nagigising kayo in the middle of the night, ano, restless ang iba sa inyo dito, Aries. Kaya, you know what? Kung kailangan ninyo ng advice ng ibang tao, opinion ng ibang tao, perspective ng ibang tao, reach out to people, Aries. No? Lumapit kayo sa mga taong mapagkakatiwalaan ninyo ng inyong kwento, ng inyong buhay. Humingi kayo ng gabay, humingi kayo ng tulong, advice, or yung meron lang makapakinig sa inyo, 'di ba? Makapag-vent out man lang kayo ng inyong mga saloobin, no? Napakalaking bagay na 'yon, ano, Aries? Para makarinig kayo ng mga bagong perspective, makakatulong din yan. Baka mabuksan ng inyong isip, no? We have death energy. Napakagandang energy shift ito because this is major transformation, no? This is major transformation. Napakalaking pagbabago ang maaring mangyari sa buhay ninyo dito. Maaring yung decision making na to na ginagawa ninyo or pinag-iisipan ninyo that could be related to these changes na gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. Maaring ganun din ang sitwasyon dito. Maaring sa dami ng mga bagay na gusto ninyong baguhin sa iba't ibang parte ng buhay ninyo ay nalilito siguro kayo kung ano yung uunahin ninyo. That is also possible. But definitely, no, whatever the case may be,
There are major changes na mangyayari dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyong Aries. So, good luck. So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Leo ay Nine of Pentacles. This is financial comfort. Napakaganda. Kasi panahon na din ito para ma-enjoy naman ang bunga ng inyong pinagsikapan dito. This is you reaping the rewards of your hard work. Kaya maghahati dito sa inyo ng prosperity and abundance. You'd be able to experience financial comfort dito sa buhay ninyo, Leo. So, entitled kayo, no? Na-enjoy ninyo ito dahil pinaghirapan ninyo ito. Pinagsikapan, pinagtiyagaan, pinag-effortan. Kaya, magano kayo, mag-chillin muna kayo ngayon. No? Step back a little from work, from what is causing you stress, from your daily grind, at i-enjoy nyo muna itong blessing na to na dumating sa inyo, Leo. We have 10 of Cups. Napakaganda naman, napakaganda. This is happy family. This is domestic bliss. This is domestic happiness. Isang masayang pamilya dito makikita natin, Leo, no? Sa buhay ninyo, magandang samahan, nagkakaintindihan, masayang bawat isa sa company ng bawat isa. Yung needs ninyo, yung wants ninyo ay nandyan, na-i-enjoy ninyo. Meron kayong financial success dito. May financial comfort kayo, may financial abundance kayo dito. Kaya most likely, yun ay isa sa dahilan ng inyong kasiyahan or kasiyahan ng buong pamilya dahil mapoprovide nyo na ang mga pangangailangan and even yung mga luxury siguro ng mga kapamilya ninyo ay maaring maprovide din ninyo yan. So kaya masayang pamilya dito ang scenario na nakikita natin, Leo. We have holy moly, when it rains it pours talaga. Leo, tingnan ninyo ang gaganda. Domestic happiness, domestic bliss. This is financial abundance, prosperity, and look at that. Nine of Cups. This is wish fulfillment. Wish fulfillment energy. Kaya meron talaga kayo ditong wish na matutupad na. Meron kayong gusto dito na makukuha talaga ninyo. Kaya iba yung sayang mararamdaman ninyo. Iba yung excitement, saya, gratefulness, yung gratitude ninyo dito is going to be oozing. Yan na nakikita ko dito for you, Leo. Kaya very appreciative kasi kayo siguro sa mga blessings na dumarating sa buhay ninyo. Talagang nagpapasalamat kayo lagi sa lahat. Kaya binibiyayaan din kayo ng mas marami pang blessings, mas marami pang prosperity and abundance into your life. Kaya napakaganda nito. This is also a time for happiness talaga. Kaya magiging masayang-masaya kayo. Hindi lang dahil sa perang marireceive ninyo or sa mga financial opportunities na parating, but also maybe in terms of relationship din. Maaaring ang iba sa inyo, lalo na if you're single, maybe you are entering a new love and romantic relationship din dito, Leo. Kaya magiging masayang-masaya din kayo. Kung nasa relasyon naman kayo, magiging masaya talaga kayo siguro dito dahil kung may pamilya na nga kayo, masaya ang lahat, masaya ang bawat isa sa pamilya because of this wish fulfillment at saka yung mga pangkaperahang aspeto, isang malaking factor din yan, na nagpapasaya sa lahat. So, we have 3 of Wands. Ayan, beautiful energy din ito. There is travel, na mangyayari dito for some of you, Leo. Maybe you are embarking on a travel. Maaring magpapasyal ang buong pamilya dito, Or maaring meron destination wedding na pupuntahan ng iba sa inyo dito. Maaring kayo ikakasal dito, Leo, Maybe destination wedding ang inyong kasalan. For others of you, maaari sigurong naghihintay kayo na lang dito kasi parang ang na-pick up ko dito, expansion, Maaring you are expanding your business, expanding your studies, your learnings, yung mga ganon. At naghihintay siguro kayo ng
tamang pagkakataon, no, dito for your expansion. This is also a good fortune card, no, kaya maaaring siswertehin talaga kayo sa ngayon, ano man ang mga binabalak ninyong gawin, or kung ano man ang mga nasimulan na ninyong mga endeavor, ay maaaring swertehin talaga kayo around this time. At mas magiging bongga pa, no, ang resulta ng kung ano man ang inyong mga pinagsisikapan. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Sag, pauna mensahe ninyo, 5 of Cups. Ayan. So, may regret kayo dito, no? May regret. Maring merong mga bagay dito na pinangarap ninyo, inasahan ninyo, no? Na hindi nangyari. Maring may ganon at nanghihinayang kayo siguro sa opportunity, yung ganon, ano? But, alalahanin nyo na lang, Sagittarius, no? Na lahat naman, di ba, nangyayari with a valid reason. Everything happens according to the divine order and timing. So, may mga bagay na hindi nag-come to fruition, may mga pangyayari dito na hindi naging paborable sa inyo. It's maybe because it's not meant for you, or maybe it's not meant for you yet. Now, maaring off timing lang yan. Maaring babalik din yan sa inyo, no? When the right time comes, maaring ganon. Kaya, ang advice sa inyo dito, no? Focus on what you have already in your life. Cultivate it, nurture it, no? Because not everything is lost naman. Diba? Meron naman natitira sa inyo. And who knows kung anong natira sa inyo. That is really what is meant for you right now. Maaring yan ang nakatakdang pagyamanin ninyo, i-improve ninyo, i-enhance ninyo. You know, maaring ganon ang sitwasyon dyan. And don't dwell on what you don't have anymore, no? Sagittarius, dahil mas malulungkot lang kayo, mapufrustrate lang kayo, yung mga ganon. So, focus on what you have and just be grateful for what you have as well. Queen of Swords. Ayan. So, maybe may mga job interview yung iba sa inyo dito, Sagittarius, no? Na a-attendan. Maaari din naman na mayroong mga transaction, may mga importanteng pakikipag-usap kayo dito na gagawin that could be related to job, to career, to business, no? Or family situation. Maaaring meron dito mga pag-uusap. But whatever the case may be, you know, anong klaseng pag-uusap man yan na pupuntahan ninyo or dadaluhan ninyo, ang advice sa inyo dito ng Queen of Swords, speak clearly, speak, communicate clearly and effectively. And kung ano yung nasa loob ninyo, ano yung nasa isip ninyo, yun ang sabihin ninyo, no? Put words, no, doon sa inyong mga nararamdaman, nang sa gayon mas maintindihan kayo ng inyong kausap, mas ma-appreciate yung inyong honesty, 'di ba? Dahil kung ano yung nasa loob ninyo, ano yung iniisip ninyo, yun ang ilalabas ninyo, yun ang ipapahayag ninyo, kumbaga, no? Speak clearly then na maintindihan kayo ng inyong mga kausap. That is also a key, no? Lalo na sa mga job interviews. Yan ang isa din sa napakahalaga na mga factors, no, na nakakaapekto sa mga pakikipag-usap. 8 of Pentacles energy. Ang iba sa inyo dito is maybe planning to take a different career path, no? Maaring ang iba sa inyo dito nag-aaral or mag-aaral, nag-enhance ng inyong mga skills, talents, or gifts, or maaring nag-expand kayo ng inyong mga knowledge dito, no? Dahil siguro nagbabala kayo na mag-shift kayo ng career path, no? Kaya pinaghahandaan nyo na yan sa ngayon pa lang. So, what else? 6 of Cups. Ayan, reminiscing ang iba sa inyo dito, no? Na nagmumuni-muni siguro ang iba sa inyo dito at inaalala nyo or naglulook back kayo doon sa inyong mga nakaraan, no? Maaring ganon. So, maaring senti mode ang iba sa inyo sa ngayon.
kaya nag-reminisce kayo ng inyong mga kabataan, yung ganon. Maari din ang iba sa inyo dito magbabalik kayo, no? Maaring uuwi kayo sa kung saan kayo lumaki, maaring may nandun pa yung ancestral home ninyo, maaring uuwi kayo sa inyong parents, yung mga ganon, no? Maaring may mga ganong ganap dito for some of you, no? So, travel also is imminent for some of you dito sa Sagittarius. So, mag-iingat kayo sa inyong pagbabiyahe. So, Sag, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.